yun. Ay, may nakakalam ka nun? Oo! Drugs, ayan, sige. Ibinigay siya sa inyo. So, yun. Yung aking i-discuss kasi is yung karapatan ninyo. Papakiwan natin yung karapatan ninyo. Tapos, ang tanong, na kung bata ba ay nakukulong ba? O may liability ba? Yun ang isa natin yung discuss. At saka yung paggamit ninyo ng cellphone. No? May mga usahin na tawag kasi sila. Gusto mo namin? O, ayan. Dahil sa cellphone, ang gusto mo namin natin. So, ganito. Sino yung mga nagsa-cellphone dito? Ay, lahat. Halos na. Ikaw na, nagsa-cellphone din. Cellphone. Kung hindi man yung cellphone yung hawak ninyo, cellphone ng magulang nyo. Tama? O, ngayon, sa cellphone na yan, may mga ka-chat sa injaan. May mga nakakalat sa amin kasi, text lang ang alam namin. Diba? Kasi yung cellphone namin, walang Facebook noon. Text lang. Yun. Pero sa inyo kasi, may sinasabi na messenger. Tama? Messenger na yun, saan kayo nag-send ng mga personal message. Diba? Tama? O, sa mga nakaka-chat ninyo, kilala ba ninyo lahat kung sino yung mga nakaka-chat? Lahat? Kilala niyo talaga? Walang nakaka-chat dyan ng may kakaibang pangalan na hindi nyo alam kung sino? Pero may mga nakaka-receive ng mga chat ng gano'n sa inyo? Wala? Ang certain ninyo pagka wala. Pero sa mga nakaka-receive ng mga chat, halimbawa, sasabihin, i-download mo to para mabigyan ka ng pera. Kaya mga request sa inyo, sasabihin sa inyo, maging magkaibigan tayo kasi kasibilan kita. Ako si ganito, anong pangalan mo? Kasi bibigay mo naman yung pangalan mo. Ilang taon ka lang. Hanggang sa mag-usap kayo ng mag-usap, naging magkaibigan na kayo. Tapos yung kausap mo, sasabihin niya, patingin na ako ng picture ng mukha mo kung walang mga pimples. So, ganun, sasabihin niya. O, syempre ikaw, makinis yung mukha mo, proud na proud ka pa, o nag-selfie ka, sinend mo. O, yun palang ako nang hinihingin. Sa susunod, anong hihingin yan? Ha? Number, address, location, gano'n? Pwede. Pero, mag-focus tayo sa picture. Picture, mukha mo muna. Pangalawang hihingin yan, sabihin niya, picture niyo, pwede niya. I-send sa inyo. At tingnan ako ng pwede mo kasi ako, may parang pasa ako dito eh. Ikaw, tinignan mo sa salamin, ang flawless ng pwede ko. Picturean mo, send mo. Hanggang sa mga susunod na araw na naman, dib-dib na ang hihingin. Kasi may tumutubo sa akin. Patingin na ako sa'yo, may tumubo na ba sa'yo? Kasi send lang naman siya. Eh, syempre nagsisend siya eh. Di kaibigan nga kayo, di ba? Hindi mag-send ka naman. Mamaya, pati ko totoy na. Gusto makita. Tatawatan kayo. Kasi kayo curious kayo. Ba't ako walang tumutubo na magbuhok ko? O, gaganon yun. Ano, pinicturan niya, sinend niya. Tapos makita ko, yung pahit na sa'yo daming tubo. Tawa-tawa ka ba, ano? O, mamaya mo, katawan mo lang, send mo. Pagka sinend mo yung picture mo na yun, di ba? Pagka nailabas yung picture mo na yun, may mukha ka ba, nakaganon ka ba, tapos nakakubat, no? Di ba nakakahiya? Oo, nagagalit yung nanay ko pag ganun ako na ipakita yun. Doon na magsisimula siyang mangyayari sa inyo ng pera. O, dahil hindi naman ninyo maibibigay yung pera kasi wala naman siya dito. Anong bibigay? Gcash! Dahil sa Gcash, hindi naman ganun at wala kayong pera. Anong gagawin niya? Oo, yun ang sasabihin, di ba? Kaya dapat ibigay ninyo. Naubos na yung pera mo, wala ka na maibigay. Sabihin niya, ganito na lang para burahin ko lahat ng picture mo. Ano kayo nasabihin? Ha? Kumuha ka ng bote, ipasok mo dyan sa? O di kaya, anong gagawin mo? Anong ginagawa ng mga matatanda? Hindi. Pag iniinom, yung sa katawan, di ba? Yung sasabihin niya, may papasok pagka babae. Pero pagka lalaki, anong gagawin mo? Sige, sabihin mo lang,
Oo, yun. Ang papagawa sa iyo. Na naka-video. Pwede isi-send mo yun. Araw-araw hinihingan ka nun kasi tinatakot kang mag-video. Ay masabi yun o maikalat yung video. Anong dapat ninyong gawin pag na-encounter kayo ng mga ganun bagay? Iblang! Ang pinaka number one na dapat ninyong gawin is isumbong na ninyo. Una pa lang na hiningan kayo ng pera ng tao na yun para hindi magkalat yung video ninyo, dapat isumbong na ninyo agad sa Police! pulis. Magulang! Magulang nyo, kung natatakot kayo sa magulang, may sa barangay. Oo, pati sa barangay, may bawsi kami doon na tinatawag para kayo ay matulungan. Kasi, pagkabigay kayo ng bigay, naibenta na ninyo lahat ng maibenta ninyo dyan, hindi titigil yun kasi nahuhukutan niya kayo. So, dapat, una pa lang, sabihin na ninyo, mama, may nag-ano sa akin, may picture kasi akong sinento. May intindihan kayo ng mga magulang nyo. Yun ang isipin ninyo. Hindi kayo papabayaan ng mga magulang nyo. Kaya pag may mga ganun na pagkakataon, dapat sabihin sa magulang. At una pa lang kasi, huwag na kayo magsisend. Bakit ba? Pwede naman siyang mag-search sa internet. Kung halimbawa, may bumukol sa kung saan yung katawan niya, di ba? Bakit sa inyo pa siya? Kung tama, hindi naman kayo doktor. Di ba? So yun ha, huwag na huwag kayong magsisend ng kung ano-anong picture na alam niyo pag nilabas yun mapapahiya kayo. At lahat gagawin niyo para hindi yun mailabas. Naintindihan? Hindi lang babae, lalaki din. Kasi baka mamaya, jowa-jowa, ayun na jowa ko. Yun pala ang tanda ng nasa kabila ng screen. Kasi hindi naman yun nakikita talaga. Kundi kaya, lahat yung account na yun ginamit sa inyo. No? So agad-agad isumbong para matulungan kayo. Kasi pagka pinatagalin niyo ng pinatagal yan, mahuhukutan kayo kung ano-ano pang gawin ninyo. Yun nga, baka mapunta sa pagbibigti kasi hindi na ninyo kaya yung problema. O sino yung nakakaisip dito ng ganon? Meron ba? Ako. Ha? Sana walang ganon na. May nag-iisip pa dito mag-rest mamayang hapon? Huwag naman. Tanto dyan, rest. Meron gagawin sa iyo. Diba? O, so ganon ha. Pag may ganon, agad. O, ngayon, kung hindi naman ganon, sino sa inyo yung nag-picture laging mahilig mag-selfie? Mga nakabikini, naka-perfection, mga ganon. O, o di kaya pinipicturean yung kapatid na pinapaliguan ng nanay, nakikita na yung pututoy. Huwag yung gawin yun, ha? Kasi pwedeng gamitin yung mga picture ninyo na yun, crowd na yun, pinipicture na yun, mamaya nakibuakban na kayo doon sa yung kapatid ninyo, ilalagay sa isang site kung saan madaming mga pedophilia na nakatanggiling. Alam na ba ninyo yung pedophilia na tawag? Yung mahilig sa mga bata. Kaya dapat yung mga picture ng mga kapatid nyo, yung nanay ninyo na nag-reels, pinipicturean yung kapatid ninyo na naliligo, kahit baby pa yan, sabihin nyo, mama, huwag daw yan. Hindi ko pwede yan kasi pwede gamitin ng ibang tao na magamit sa hindi magandang gawain. Yun ang sabihin nyo, ha? Tapos pag may mga picture kayo sa cellphone ninyo, halimbawa nag-CR kayo, curious kayo, paano lumabas yung tain ninyo, pinidyohan ninyo, lumalabas mo sa pet nyo. Yung cellphone na yan, huwag ninyo ibebenta, ipapasa ka sa kapatid. Kasi kahit binura ninyo yung video ninyo na nakakahiya dun sa cellphone na yun, kung may mga picture or video kayo dun, pwedeng ma-recover yun. Pagka na-recover yun, kaya alam niyo may mga skandal na tinatawag kasi nawala yung cellphone nila. Diba? Hindi nila alam kung saan. Kundi kaya nalukot yung cellphone nila, yun, na-recover yung laman ng cellphone nila. Kaya kahit may mga pera, yung may mga skandal na yun, bakit hindi nila mabura-bura? Sa search siya, meron pa din lalabas. Kasi once na na-upload yung video or picture niyo sa social media, mahirap na mabura nila. Mapapatake down natin ang site. Pero pag may nag-save, pwede ulit nilang i-post ulit yun. Naiintindihan? So mas maganda kung may personal kang gagawin sa katawan mo or may gagawin ka na dapat hindi makita ng ibang tao, huwag na huwag ninyong kukuhanan ng picture o di kaya huwag na huwag ninyong kukuhanan ng video. Naiintindihan? Yung mga may nag-aaway tapos nagsusuntukan, nakita ninyo, napanood ninyo yun, yung binubuli sa loob ng classroom? Kung taong nag-video nun ay may pananagutan. Bakit? Kasi imbis na sawayin niya yung nag-aaway ngayon, nag-video pa. Hindi dapat
mahirap para kayo ay mapag-aral. Kahit nasa public school kayo, napakaswerte pa rin ninyo kasi nandito kayo. Ha? Hindi dahilan kung sasabihin ninyo, yung mama at papa ko wala namang pakialam sa akin eh. Hindi ba tinatanong kung maayos ba ako? Hindi kaya yung magulang ko hindi ako paborito mas paborito yung hindi dapat sabihin yun, bawal na isipin ninyo. Na mga anak, nakikinig lahat. Sana lahat ng mga nangyayari sa buhay ninyo, negative man yan, dapat gawin ninyo positive. Baon? Ay, ang sayo, no? May nag-ano ng baon. Sinong naiingin? Baon? Diba? Hindi, meron kasi talaga na gano'n. Yung naiingit na, ay sana yung mama ko, gano'n din. Ay sana yung papa ko, gano'n din. Pero lagi ninyong isipin mga anak na hindi pare-parehas kung ano yung kakayahan ng aming mga magulang. Pero lagi-lagi positive. Ay, binabaunan siya ng nanay niya ng pagkain. O isipin mo rin, ay ako mag-aaral ako ng mabuti. Para lahat ng nasa baon niya na yun, sa baonan niya na yun, kaya humingin. At pagka ako nagkapamilya ako, lahat ng baon neto, yun din ang ibibigay ko sa magiging anak ko, mas madami ka. Kaya dapat ganun ang isipin, hindi ba ako mahal ng magulang ko, nakwatsa na lang ako, kausan na lang ako, akin na baon ko, yun pala hindi pupunta ng school. Diba, lahat ng perang binibigay sa inyo o yung baon na binibigay sa inyo ng mga magulang, yung pinaghihirapan. Mahirap ang buhay. Kung sinasabi ko na sa inyo, pero sa inyo, hindi ninyo ramdam yan kasi hindi kayo nagbabayad ng kuryente, hindi kayo nagbabayad ng ilaw, kaya sa gabi, ang sabi ng magulang, matulog maaga kasi para mapatay na yung ilaw. Oo, kasi sino ba sa inyo nagpupuyat ng madaling araw kakalaro? Ay, walang maglalaro. Ayaw ba ninyong tumangkad? Ha? Patay ang ilaw pero sa cellphone, nakasaksak tayo, magtipid. Diba tinuturo naman sa inyo kung paano magtipid tayo. Baka mamaya maglalakad na tayo lahat kasi mahal na yung gasolina. Pero sa inyo, wala kayong pakialam kasi hindi naman ninyo alam yun. Kaya lang, ang gas ginagamit sa pagluluto. Kailangan sa pagluluto. O dapat kung pwede nga lang sana, tutuloy na sa umaga hanggang hapunan na yun. Oo, kasi ang mahal na eh. Hindi kaya sa tubig din ninyo, baka naman motor ang nagpapaikot doon sa tubig. Kailangan hindi magtipid sa tubig. Naiintindihan ninyo yun? Paano punta na tayo sa pagtitipid? So, naiintindihan ninyo yung sinasabi ko sa inyo na dapat yung mga nasa cellphone ninyo, yung mga i-post, yung mga re-reply na message, dapat tingnan ninyo kung sino hindi sino? Oo, pwede. Yung sino. Dapat tingnan kung sino. At saka dapat, isipin ninyo kung isasend ko ba ito, hindi ba makakasama sa akin? Pag isasend ko ba ito at pinost niya, hindi ba ako mapapahiya o kaya mapapagalitan ng magulang ko. No? At saka kayo, mga bata kayo, baka naman may nagbibideo dito, lola nila na nag-CCR, o di kaya sumisilip dun sa butas-butas sa loob ng bahay. Bawal ang mag-post ng picture ng isang tao na wala siyang panitulog. Naiintindihan? Hindi pwede yun. O di kaya magmura ng mga classmate or kung sino mang tao sa social media kasi meron tayong tinatawag na cyber libel. Naiintindihan? O di kaya mamaya, kinuha mo yung account niya, buksan mo, o di kaya kinuha mo yung mukha niya, gumawa ka ng isang account at ilalagay mo doon, ako ay malandi, ako ay bayaran ninyo, nagpapatayan ako, mga ganun ang ipopost. Hindi pwede yun ha. Meron ba dito? Meron? Makagalit mo, picturean mo siya, tapos gumawa ka ng bagong account, Facebook account, tapos kung ano-anong paglalagay mo doon, isiraan mo siya. Hindi pwede. Mananagot kayo sa batas yun kasi pinagbabawal yung gano'n. Naiintindihan? May mga hindi ka ba kayo naiintindihan doon? O may tanong kayo regarding sa cellphone, mga post, mga gano'n? Wala? Sure kayo? Yung mga nanay nyo, pag may nakautang sa kanila, hindi nila masingil, huwag nilang ipupost sa baka ikaw, malaki mata mo, nena, magbayad ka ng utang mo, ang tagal-tagal na, 20 years na, gano'n. O, imbis na mga sige ang nanay ninyo, makakasuhan ka na, cyber libel. Naiintindihan? Kaya, huwag kayo magpupost kahit na ayaw ninyo sa taong yun, pangit kayo sa taong yun, huwag nyo ipupost na, ay, ikaw, ang pangit-pangit mo, kasi nilagyan pa ninyo namin pangalan. Bawal yun ha. So, lagi-lagi, dapat bago mag-post o bago mag-send, isipin mo na kung hindi makakasama sa inyong post ninyo o di kaya ibibigay ninyo na litrato or video sa kung sino man na-chat ninyo. Naiintindihan mo?
14 prostitute. 14, 15. 14. O, malapit ka na na. Kaya dapat mabili ka sa akin, ha? Kaya last na din, 14 na din. O, yun, madami na pala maglalalaga dito kung lalalagitan, no? Kaya ito magiging-ata. Kadalaga na. Yung mga 15 in one day, pero below 18 years old, sila yung tinatawag na CICL pagka nakagawa sila ng hindi maganda or yung labag sa batas. Naintindihan? Sila din yung may criminal liability. Ibig sabihin, pagka may criminal liability, pagka nakagawa sila ng nagbabawal ng batas, sila ay pwedeng masampahan ng kaso. Pag sila ay nasampahan ng kaso, merong tinatawag na discernment. Ang discernment din ay makukuha natin sa DSWD. Kakausapin kayo ng DSWD, may test na ipapasagutan sa inyo. Pag nakita nila doon na siya ay nagnakaw, siya ay nasa tamang pag-iisip. Or alam niya yung kanyang ginagawa. So usually, ang hindi nakakapasa sa discernment na to, tinatawag natin na para test, para kung pwede ba siya makasuhan, is yung mga special needs. Kung may mga special needs, yung may mga kulang sa pag-iisip, regarding mga ganun, no? Sped, yun. Hindi talaga sila papasa. Naintindihan? Pero kung ikaw ay normal, maayos kang mag-isip, maayos kang kumilos, pasok ka sa discernment na yun. So yun. Pagka nabigyan siya ng discernment, ano yun? Masasampahan siya ng kaso. Pag nasampahan siya ng kaso, ang isang tao, pagka matanda na, nabibigyan siya ng warrant of arrest. Diba? Yung pinupuntahan sa bahay, pinapasahan na ikaw ay hinuhuli kasi ikaw ay nakapatay, nagnakaw, or dahil sa kasong paglabag sa ganito, mga ganon. Naiintindihan niyo yun. Pero pagka sa bata or sa CICL na tinatawag, ang tawag naman dun ay order to take custody. Ibig sabihin, kukunin din kayo ng PNP, kasama yung magulang ninyo, sasama kayo, syempre, kasi kailangan niyo ng magulang, di ba? Kaya yun ang dapat yung isipin, kasama ang magulang dahil minor de edad kayo. Kaya yung mga magulang ninyo na walang kamalay-malay, na nagpapakasirang magtrabaho doon, ay damay pagka gumawa kayo ng hindi maganda o labag sa batas natin. No? So pagka kinuha kayo ng pulis, kasama ang magulang, dadalhin sa MSWD, tapos sa MSWD, dadalhin naman kayo sa saan? Dito sa Bulacan, Tanglaw. Sa Tanglaw. Kasi nakagawa kayo ng krimen or labag sa batas, ang pagdadalhan sa inyo ay Tanglaw. Yung sa Boy Scout, yun yung naman yung mga children at rest. So ipapaliwanag ko naman yan para hindi kayo malito. So sa Tanglaw, para din na kayong nakulong doon. Kasi sabay-sabay ang tulog, sabay-sabay ang kain, sabay-sabay ang ligo, sabay-sabay ang laro, sabay-sabay ang basa. Walang cellphone. Walang lalabas. Naintindihan? Kaya pagka ikaw, makulit ka, sobrang ano, at yung ginawa mo labag sa batas, nakasuhan ka, dadalhin ka doon, ito ang pinakamaliit, baka yung pinakamatangkad doon o pinakamalaki doon, ang gagawin? Bubulihin ka doon. Siyempre, hindi naman nakikita ng mga bantay doon. Ikaw taga-assist ng CR, taga-linis ng mga pinagbulihan nila, taga-hugas ng pinggan, so, huwag gagawa ka. Lalo na nga, yung 14 na, pagkutong ka na ng 15. So yun yung sa CICL na tinatawag, yun yung proseso. So na-gets na rin yun? So pwede pala, no? 15 in one day, pero below 18 years old, yun yung CICL na tinatawag. Paano naman ang 15 years old pababa? Pagka may ginawang masama, labag sa batas, or ano, krimen. Pagka sila, halimbawa, sa pagnanakaw, wala kayong criminal liability pero may civil liability, ang magulang. O magulang ulit, di ba? Nabanggit na naman, bakit laging kasama si magulang? Di naman masamang nagnakaw, di naman sila ang nagturo sa inyo na magnakaw. So ganito, pag nagnakaw kayo, halimbawa sa 7-Eleven, sa 7-Eleven, magkano isang stickers? Magkano? Sabihin na natin, 50 pesos ang isang stickers. 50 pesos. Di ba 50 pesos lang ninakaw mo, binusang mo yun. Nahuli ka. Ano mangyayari dun sa 50 pesos na yun? Magta-times 10. O, magkano? 500 pesos. O, sino magbabayad ng 500 pesos kasi wala namang kayong pera? Magulang na naman ninyo. At yung pangalan na naman ninyo, hindi lang ganun-ganun ngayon. Pagka ikaw ay laging nasasakot sa pagnanakaw, pananakit ng kapwa, may
ng 15 in 1 day, may ginawa kong pagnanakaw uli, patong yung ginawa ko nung bata mo. Naiintindihan? Hindi mabubura yun. Lalo sa ngayon, nakasystem na po ang ating mga pangalan. So, kailangan yung mga ginagawa ninyo kahit lang nasa ganito kayong edad, isipin ninyo, baka gusto kong magpulis, tapos magnanakaw ako, baka di ako tanggapin. O di kaya, gusto kong maging nurse, kaya lang, nambabastos ako. O sino may gusto? Eh, yung mga nurse pa naman, yung mga walang kaano-ano ang mga pasyente, o baka silipan, o baka hawakan sa ilang bahagi ng kanilang katawan. Eh, hindi kayo talaga tatanggapin. So ngayon, habang bata pa, dapat alam niyo na umiwas sa hindi magandang gawain. Naiintindihan niyo? So yung diversion na ginagawa, so 15 in 1 day, pag nakagawa sila ng hindi maganda is sa inyo din yun. Huwag kayong magagalit o magtatampo na, bata pa naman ako, bakit ganito? Kasi sa diversion na yan, magkakaroon kayo ng lecture na ganito, seminar na kasama kami o kaya kasama ng SWD. Pwede din kayong mag-community service. Ano sa community service? Kumilinis kayo ng kanal. Hindi baka naawa sa nanay ninyo, baka bagong panganak pa, kasama ng naiinis ng kanal dahil sa kasalanan ninyo. Lahat yun ha, pag kami gagawin kayo, kasama lagi ang magulang. At lagi yung magulang ninyo ang sasabihin ng, hindi ba ninyo pinalaki ng maayos yung anak ninyo? O, hindi ba ninyo tinuruan ng magandang asal yung anak ninyo? Eh kung tutuusin, almusal, tanghalian, makunan, eh ganun lang ganun yung nanay ninyo para kayo maturuan ng leksyon, di ba? Pero bakit hindi kayo nakikinig? Ano, gusto ninyo puro face the wall na lang? Di ba hindi naman dapat yun, no? So, dapat makinig sa mga magulang. Kasi kahit anong gawin ninyo, lalo na mga bata kayo, laging damay ang inyong mga magulang. O meron ba ditong gusto yung mga magulang niya is masama sa mga ganon? Hindi po. May sama, sino may sama ng loob sa magulang dito? Sino? Hindi kaya sa mga walang magulang, sa mga lolo at lola na nag-aalaga sa kanila, mga spoiled. Meron? Wala po. O baka meron dito, hindi binigyan ng iPhone 17 ang magulang. Ay, kamuhin niya, gutom na. Gutom na ka. So ano, may tanong pa kayo doon? Wala po. Sa SL? So yun ha, sabihin ninyo sa mga kapatid ninyo or sa mga kilala ninyo na pagka 15 in 1 day below 17 years old ay may tinanggol, pwede silang masapahan ng kaso at pagkakaroon sila ng record. No? Sa record kasi na yun, pagka siya ka, malalagay kasi yun pagka ng police clearance, NBI clearance. Kung may ibang bansa kayo, nakalagay doon o may kaso siyempre. Kahit na na-dismiss yun, andun at andun pa din yung kaso ninyo yun. No? Kaya dapat, huwag ninyong payagan na masama kayo sa mga tao na gumagawa ng hindi maganda. Pagka alam nyo hindi maganda yung ginagawa nila at pinipilit kayo, mag-submit na kayo agad para matulungan kayo, no? O gusto ninyo? Ha? Gusto ba ninyo yun? Gusto mama doon? Ang hirap kasi ang liit lang no? Police clearance natin, o di kaya yung hindi clearance natin, tapos lahat ang dami nakalagay doon na kaso mo. Mahirap yun. Lalo, sa ngayong panahon natin, na yung mga nag-hire, kailangan malinis ang record natin bago tayo ma-hire ng mga ibang companies o kaya kahit yung papupunta sa ibang bansa. So, naintindihan ang CICL? 9344 na tinatawag? Naintindihan ninyo? Ano yung huli? Nai-discuss ko? Karapatan ninyo. Karapatan ninyo mga bata na mag-aral. Dito naman na kayo, di ba? Karapatan ninyo mabuhay. Buhay naman kayo, hindi kayo finilash na, magulang ninyo, hindi kaya tinapon sa basurahan. Di ba? Kailangan ninyo magpasalamat sa mga magulang ninyo. Di ba? Ha? Kayo ay dapat hindi daw sinasaktan. Dito tayo mapupunta kasi madaming diskusyon tungkol sa sinasaktan. Sino ang napapalo dito? Lahat, di ba? Napalo. Napapalo kayo dahil sinong gusto magbigay ng dahilan kaya siya napalo? Sige, ikaw. Ano kasalanan ginawa mo? Okay, dito, sino? Ikaw. Nagsinungaling ka, kaya napalo ka. Dito. Sinong napalo dito? Ang dahilan. Sa ilong. Ha? Naligo sa ilong. Naligo sa ilong na dapat hindi naligo. So alam niyo na may
is wala kayong ginagawa, nag-aaral kayo ng mabuti, hindi kayo ginagabi. Pero anong natataon ninyo? Halo. Talo, sampal, bubog, tadyak, paso ng sigarilyo, sa bunot. Yun ang tinatawag na abuso. Tapos paulit-ulit nilang ginagawa ng walang dahilan. Yun ang tinatawag natin na abuso. So iba yung nasaktan ka dahil didisiplinahin ka at iba din yung sinasabing abuso dahil paulit-ulit na ginagawa ng wala namang dahilan. Naintindihan? So alam na ninyo. So walang pupunta sa istasyon na sabi, kakasuhan yung magulang dahil natalo siya. Nung tanongin namin kung bakit, dahil ginabi siya, alauna na madaling araw umuwi, lasing pa. Ilang taon, 12 years old. Ay kahit siguro, baka kung ako ang nanay nun, pinitin ko yun. Kasi hindi maganda. Para sa inyo yun. Hindi kayo papaluin ng magulang, kung sasaktan ng magulang kung wala kayong ginawang masama. Pero kung wala kayong ginagawang masama, sa balutan kayo nasasaktan, yun ang sinasabi na abuso. Naintindihan? Na halos mo yung pilay mo, bubutin yung buhok mo para maging pangit ka, hindi ka binibilihan ng damit mo, kahit kulit-kulit na yung damit mo, o di kaya siya pa, sumisira ng damit mo kasi binigay ng tatay mo yun na hiwalay naman sila, naiinit siya kasi dapat siya daw. So yun yung mga abuso na sinasabi. Pagdating sa physical yun ang tinatawag na child abuse under 7610 na physical abuse. Sa physical kasi yun. O ngayon, ang isang tanong naman, sino ang minumura dito? Walang namumura. Ay, ang galing naman. Walang nagpupura sa inyo. Meron talaga BI ka, gata ka, gano'n. Kasi, anong ginawa? Minsan kasi may mga gano'n na hindi ka masaktan ng magulang nyo, kundi mamura, no? Naintindihan niyo yun? Dahil may dahilan din. Pero kung yung nanay mo o yung tatay mo sinasabihan ka, ang pangit-pangit mo, anak ka ng unggoy, hindi kita anak, oo nga. Yung mga gano'n, yung mga laging ano, pangit naman ng bata, hindi ko anak ko, yung gano'n, na nasasaktan kayo. Oo, nakakasakit na parang yun, yung may naiisip na bata na ay pangit pala ako, kaya ano, kahit di na maligo, okay lang. Kundi kaya, uy, wag kang maliligo dyan ha, wag kang gagamit ng sabon, wag kang gagamit ng ano kasi hindi ka naman nagtatrabaho. May mga ganon? May mga ganon ba? Hindi kaya papakainin ka ng nanay mo ng panis? Hindi kaya kakain sila ng masarap, pinapakita sa'yo, nandun ka lang, antayin mo kaming matapos, o ano yung nakatira, yun ang makain? Ha? Cinderella yun? Yun, dapat ang ganun daw ginagawa, maging Cinderella, maging positive ka, no? Hayaan mo lang, basta napapakain ako, okay lang yan. Yun kasi yung psychological abuse sa mga bata, na sinasabihan ng alam nilang masakit, na hindi dahil galit sila, kaya nasabi nila doon, pero sadya. Kapag nakikita ka nila, dahil hiwalay kayo sila ng tatay mo, kamukha mo yung tatay mo, pangit-pangit mo. Ang bubububo mo, ganun pa. O, di ba, ang pangit mo, tapos sasabihan ka pa, demonyo, mga kung ano-ano. Yun yung psychologically abuse. Naintindihan? Na yung mga notebook mo pa, anong gagawin? Hindi kayo pag-uwito mong alaga. Anong ginawa ng nanay mo? Pinatay, binitin. Pagdating mo, ano na yung pusa mo? Di ba? Talagang tao sa ano na yun? Nakakasakit sa landamin. Yun yun. Na parang pagka naiisip mo yun, pagka may sumisigaw, nagaganon ka na. Kunting ganun lang, gumaganon ka na. Kasi abuse ka na. No. Yun yung anuhan ng psychological, nasa isip mo. Na pagka lagi, pagka may nakikita ng tao, gumaganon ka kasi lagi kang sinasabihan na pangit. Hindi ka, gumaganon ka. Lagi nakatalip yung mukha. O kaya minsan, ayaw kang lumabas ng bahay. Meron ba? Ganon? Meron? Sana naman wala sa inyo. Pero pagka meron, sabi ko sa inyo, lumapit kayo sa amin. Halimbawa, hindi nyo naiintindihan o hindi nyo iniisip kung ano, abuso na ba yung ginagawa sa amin. At nahihiya kayong magsabi dito, pwede kayong lumapit sa amin. Pwede kayo pwedeng sabihin kay teacher para dalhin kayo sa amin, para kausapin namin kayo. Ganito ha, pag hindi nausap namin kayo, hindi ibig sabihin, nanguhulihin namin yung tatay o nanay ninyo, no? Ibabalidate pa namin yan. Kakausapin pa namin kayo, tapos pati yung MSWD, titignan natin kung talagang panghuli ba yung tatay niyo, pangkaso ba yung nanay niyo. Ganun na. Kasi may iba na hihiya o natatakot pag sumunod kasi kakakulihin yung nanay, kawawa naman yung mga may iwang kapatid, sino magpapakain, may mga ganun na iniisip.
Pero pagka naguguluhan kayo, lalo sa mga edad ninyo, lalo mga grade 6, kasi magdadalagat pag binata na kayo, ay sigurado yan, gala doon, gala dito, gusto ninyo. No? May ganun na ba? Apo. So, dapat, babae, pwede ni pati lalaki. Sabi niya, lalaki yung Yossi, tapos kukuha ng Yossi, gaganong-ganong doon. Oh, meron yun, di ba? Lolo. Baka may nakikita ng kapitbahay, parang pogi doon na. Kaya ano mo nga, sana pabili ng Yossi, bili ka ng Yossi, gaganong-ganong. Sana huwag yung gayahin yung alam mo, hindi ka lang maganda. No, yung pag-Yossi, pag-iinom. Ang pag-Yossi, nakakapagpabaho ng hininga yan, ha? Akala nyo, hindi, naliligo naman ako, nagtututbrush ako 10 beses. Ay, hindi, kumakapit yan. Bago yan. Para makakalikan yan, pangit-pangit ng ngipin, ang bago-bago ng bunganga. Paano ko makaka-girlfriend, di ba? O, tukag ka, kasi umiinom-inom, yung alak na yan, nagpawis din ang bago. No, may iwasan sila gusto uminom dito. Kaya po. Wala. Gusto may experience. Wala. Pero uminom ng alak, naku, ano may nilulog doon? Sa ano? Ano nilulog? Naging malakas ang loob? Ibo. Ano? Tatay. Yun, alam naman ninyo na masama. Pero, ano, bakit umiinom yung iba? Sa problema. Binastad ako. Gagano mo bakit pag binastad ka ba? Nasa gawin ka, pagkakalimutan ka. Anong problema? Halimbawa na. Anak ka, bakit na umiinom? Bakit umiinom? Anong problema yun? Anong problema? Ang dahilan kaya umiinom ang isang tao. Anong dahilan kaya umiinom ang isang tao? Problema. Anong problema? Halimbawa. Ha? Sa pera. O sa pera. Pag uminom ka ba, lalatagan ka ba ng madaming pera? Ibo. Di ba mapapagastos ka pa? Isipin yun. Oo, kasi pambili. O di lalong na wala na yung pera, kang bayad sa utang, wala na. Ikaw. Heartbroken. O bakit? Pagka uminom ba, magiging sila ulit? E di na, huwag siyang lalayuan. Pangit palang kalasing, nagpapakain ng pato. Wala. Ano pa? Kaya umiinom dahil gusto lang, dahil sa barkada lang, para may experience yung lasing. Wala, masakit sa ulo yun pag-gising, kasi ikot-ikot yung paligid mo, di mo na alam kung ano yung pinagagawa mo. Tapos doon pa, mamaya maghahasok ka pa ng kung sinong madaanan mo dyan. Buti kung buhayin ka, baka ilagay ka sa kanal, sa ilalim ng kanal, pakalmakanan. Kaya huwag na ninyong gawin, no? Magagawa naman ninyo pag nasa tamang edad, kahit mas makalasing kayo pag nasa 20 na kayo. Pero dapat yung kaya din ninyo yung sarili ninyo, kaya ninyong bumili ng alak na walang in-store kung ibang tao. Baka naman kukunin ninyo yung pambili ninyo ng alak ninyo, 25 years old sa bag ng nanay ninyo para lang may experience ang malasing. Huwag ganun. Dapat yung kaya mo na yung sarili mo. O mag-boyfriend ka kung kaya mo na umuhay ng pamilya. Kasi baka mamaya mag-boyfriend ka. Hindi ibig sabihin mga anak, pagka-boyfriend mo, gagawin ninyo yung ginagawa ng mag-asawa. Naiintindihan na yun pa lang, mga bata kayo, sasabihin ko na yun. Ang mag-boyfriend, mag-girlfriend, hindi ginagawa ang ginagawa ng mag-asawa. Ano yun? Naghahawak mo lang ng bag yun. Kung gusto ninyo humawak mga lalaki ng bag, mag-girlfriend kayo. Pero hindi ninyo gagawin yung ginagawa ng mag-asawa kasi hindi mo pa asawa. Naintindihan? Kasi ngayon kasi, pagka mag-boyfriend, mag-girlfriend, saan pumupunta? Hindi nila kaya mag-hotel din, walang pambayad sa likod ng bahay, sa CR, o saan, sa simenteryo, o sabi no. Ako po yun, ako po yun. Ay, kasi o, pagka ganon, yung nga yung sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo kaya makalamutan kung ano man yung mangyayari. Diba nakikita ninyo yung mga bata na nabubuntis? Huwag kayong maniwala dito sa palabas. Kapag nakabuntis ng bata, kaya panagutan at kaya sa hirap ang buhay ng anak at asawa at yung mga magulang laging nakasuporta. Hindi, sabi ko nga sa inyo, hindi pare-parehas ang pamilya natin. No, hindi totoo yun na pagka gano'n, nagsumikap ka, giginhawa agad. Ay, hindi. Baka magkalipas pa ng ilang taon, saka ka giginhawa or baka hindi ka na lagpas dun sa problema. Baka yung isang anak naging 10 na o paano ka magiginhawa. Diba? Kasi hindi niyo alam paano ang gagawin. Dahil mga bata pa kayo. So yun lang itatak ninyo sa isip ninyo. Huwag mag-boyfriend o kaya mag-girlfriend
lang dahil gusto lang ninyo gawin yung ginagawa ng asawa. Kasi yung mga bagay na yon ay mararanasan o may experience din ninyo pagka nasa tamang edad na kayo. Naiintindihan ba? Hindi yung puro, ay paano ba yun? Paano ba? Masarap ba yun? Ano bang ano nun? Hindi. Lalo pagkabata kayo, hindi ninyo alam kung ano yung ginagawa ninyo. Naintindihan, lalo mga babae, pabuntis kayo, hindi nyo na naranasan kung ano yung sinasabi nilang masarap doon sa bagay na yun. Naintindihan? Baka makasampu kayo ng anak, hindi pa ninyo naranasan yun. Kasi mga bata pa kayo, at yung mga napatulad ng bilis, hindi naman alam kung paano. Mga kalalakihan, experiment tayo, mag-build ng dito. Tara, i-try natin. Yung mga ganon-ganon. Huwag ninyong gawin yun, ha. Mas maganda mo maging binata at dalaga yung wala kang responsibilidad, masusolong mo yung sahod mo. Kasi baka mamaya, asan ang pera mo? Nag-construction ka, magkakita kang bayad doon for 15. O hindi ka makabili ng ng brick mo, butay-butay na. O dahil walang pagpagagas dun sa bata. Totoo yun. Tinatawanan ninyo, pero pagka kayo ang nasa sitwasyon na yun, baka mamaya may mag-50 pa kasi nga hindi kaya yung responsibility. Mas masaya maging single ka. May experience mo na rin lahat yun Kung kaya-kaya makapagtrabaho ka, makapamili ka ba na guwapo o kaya maganda. Kasi sa tingin ninyo, yung may maganda ngayon, ay hindi. Paglaki ninyo, ay mas maganda pala. Dapat pala, hindi ako nag-asawa. Kaya hindi pala ako. Nagpapuntis doon, o kaya pinuntis yung jowa ko. Kasi pangit pala siya, balugo pala siya. Diba? May mga ganun ululukuhin ko to. Yun pala, tinamaan na, nabuntis na. O sabi ng magulang, pag hindi mo papakasalan niya, papakulong kita. Anong gagawin mo? Kasama na sa bahay mo na, diba? Hindi parang napilit. Kaya mas maganda, wag na, meron bang may jowa dito? Yung grade 5. Yung sinasabi ko sa inyo, okay lang, sige, may jowa ka. Pero, yung gagawin ninyo, ang ginagawa ng mag-asawa, lang, ha? Huwag ninyo gawin, ha? Huwag ninyo gagawin. Mahirap magkaroon ng anak. Mahirap. Baka akala nyo ganun lang. Mahirap ang buhay ngayon. Lang ninyo yan, mag-iisip lang siguro ninyo yan pagka matanda na kayo, katulad namin kayo na dapat edad na. Ay, dapat pala hindi ganito, ay hindi ko may experience yung ganito. Diba? Tama ba? O mali? Ako, 37 ako, wala akong asawa. Diba? Sarap ng buhay ko. Wala akong problema. Diba? O kung gusto mo mag-jowa, pupulot lang ako dyan. Diba? Pag kinati ako, pupulot lang ako dyan. Wala pa akong problema. Wala akong anak, hindi. Diba? Kasi hindi ako sumabay sa kanila na ang uso magpakasal ngayon ay ilang taong ka na, ganyan yung edad mo, wala ka pang anak, ay tatanda ka, kawawa ka naman, bro. Kasi may mga kapatid naman ako, may pera din ako, pwede ako magbayad na, magbabalik sa akin pag matanda na ako hanggang sa pamatay ako. Di ba? Kasi may iba kasi, pagkatuntong ng 30, ay matanda na yun, walang anak, di naaabot. Pero ako, ini-enjoy ko pa din. Itutuloy lang kasi ako 29, 30 ako nag-aanak. 29 po ako nagpakasal, 30 po ako nag-aanak. Yun, na-enjoy ni ma'am, yung buhay. Yung sahod namin, nakain na namin, tinabanan namin. Nagbalik po ng sa magulang, pinag-enjoy mo nagbigay sa magulang, hindi kayo inuobliga ng magulang ninyo na magbalik. Pero kung kayo ay mga bata na may magandang puso at talagang alam kung anong nakutang na loob sa mga magulang, makakapagbalik kayo. So, yung mga kalandian na yan, ay, kahit matanda ka, pwede gawin yun. Totoo. Di ba? Yung mga iba nagkaganda-gandahan. Ako, kahit single ka, pwede mo gawin ganda-gandahan na yan. Baka sa mga pa yung pagbibigay ng bulaklak ng linggo. Sarap yun. Mamimili ka, sino ba dito? Mas mayaman ba to? Ito? Mas buhabo ba to? O makakapili ka pa na, magiging tatay na, anak mo. May isa kayong mga bata pa kayo, so huwag na huwag yung gagawin. Yan kasi ang napapansin ko, pag girlfriend mo na, jowa-jowaan, ginagawa na yung ginagawa ng mag-asawa. Yun ang nakakalungkot. Alam ba ninyo mga bata kami noon, pagka nasa ilang yung aming kamay, iniisip ko mabubusis ako. Kaya mga lalaki na mo, ako, yes. Ako ng lalaki nung elementary, pagka may tatabi sa akin, crush kita yung gagano, ay tumigil ka pagka nabuntis ako. Oo, totoo. Pero sa ngayon kasi, yung pinapanood ninyo, ay hindi, kailangan ganito pa.
Kasi magbabantay ng ako. Naiintindihan ba? Opo. May mga bilin ba yung mga nanay ninyo na tulad ng sinasabi ko sa inyo? Opo. Sawang-sawa na ba kayo? Kaya Eh, teachers. kasi kailangan namin namin sa inyo. No? Kasi gusto namin, dapat kayong mga bata is lumaki na maayos. At yung pangarap ninyo, maabot ninyo. Yun yung mga concern ng mga teachers din ninyo. Kaya man minsan, pinapagalitan kayo, huwag niyong sabihin na, ang sungit-sungit, gagawin pa ninyo sa teacher ha. Walang ganun, hindi kayo sumo kay mama ninyo. Kung ayaw ko na mag-aral yun kasi masungit ang teacher ko. Bakit ka ba galitan ng teacher mo kung wala kang ginawang masama? At anong pakialam ng teacher mo kung tutuusin sa inyo para pagalitan kayo kung ayaw nyo may stress sa inyo? No? May concern ang mga teachers sa inyo o kahit sino mga tao kapitbahay na pinapagalitan kayo, concern sila sa inyo. Para sa inyo yun. At darating yung araw pagka nakapagtrabaho na kayo, maayos yung buhay ninyo. Pag titignan ninyo yung mga nagsulit sa inyo doon, baka pa pumunta pa kayo doon at magpasalamat sa kanila. Dahil sa kanila, at least, naiiwas ka. Yung sasabihin nyo, ay, magpasalamat sa mga malalandian. Yung gagawin din kanila. O at least sabi niya, ay, dahil sa sinasabi lagi ng kapitbahay namin, ngayon hindi ako nakapag-asawa ng maaga, nakapag-aral ng maayos at naabot ko ang aking mga pangarap. Ganun na. So walang sasama ng loob pagka pinapagalitan kayo. Pag may nakikita ako sa tabi ng kalsada, sabi ko, gabi na, uwi ha. O baka akala nyo, dito kayo nagdadaanan. Yung mga familiar na mukha dito, dumadaan ako dito sa Binyang, dumadaan ako dito, napupunta din akong Bimulan, nakasibilyan, Nala. Kami nagsabi sa inyo, ha, sundin ninyo, uwi na agad ha. Yung mga naka-curfew, baka mamaya kasama kayo sa pakita ko sa barangay. Kasi lahat ngayon ng barangay, yung mga naka-curfew, araw-araw yan, iipunin, tapos isang buwan yun. Lahat sila, pati magulang, magsiseminar kami dito. Sana wala akong makita na gawin dito. No? Wala ha. So, naiintindihan ninyo? O, saan na tayo? Kasi tapos na ang physical, tapos na ang psychological, o sa sexual. Sexual abuse. Ito ang tatandaan ninyo mga bata kayo. Pagka ang tatay ninyo at mga kasama nilang mga kalalakihan ay nagiinuman o kaya yung mga nanay ninyo na may mga kasaming natatanda na lalaki na nagiinuman, parang awa na ninyo pagka pinag-serve kayo doon, sabihin ninyo, sinabi po ng pulis, bawal kami mag-serve sa inyo. Bawal kaming utusan ng gabi na bumili sa tindahan. Naiintindihan? Meron ba dito? Kasi naiintindihan ko may mga ganun. Bumili ka ng pulutan namin doon. Saan bibili? Sa may boys. O, dadaan pa kayo ng tulay. Eh, paano kung sa tulay meron masamang tao doon, kinuha kayo? Buti kung hindi kayo gawan ng hindi maganda, o hindi kayo, baka mamaya pagkakuha sa inyo, pinagtripan kayo, itapon kayo doon. Hindi pa kayo marunong lumangoy. Patay kayo. Naiintindihan ka? Yung sa nagiinuman kasi, may mga kaso ako na nagiinuman yung tatay niya, kabarkada, ang nangyari, nag-serve yung batang babae. Bata lang yan. Pero kung titignan mo, paano nga, hindi naman kaano-ano kasi bata nga. Pero anong ginawa ko sa kainuman? Nalasing lahat, tapos pag-CR yung bata, sinundan ng matanda, o ginawa na hindi maganda sa CR. Hinuwag niyo sabihin mga lalaki kayo. Kasi kahit kayo mga lalaki, may butas yan. Naintindihan yung mas masakit pa. Yun ang nilagyan ng kung ano. Oo, tatawa-tawa kayo, pero totoo yun. Kahit batang lalaki ngayon, nagagahasa, hindi lang mga batang babae. Kaya please lang, pag may nagiinuman, huwag kayong lalaki doon. Huwag na ninyong asamin yung 5 pesos, 10 pesos na ibibigay sa inyo na sukli. Pag kayo ay bumibili ng alak nila, o kaya sigarilyo, o kaya pulutan, huwag na. Kasi baka mamaya kayo ang mapagtripan. Intindihan? Kasi yung tatay mo, hindi na niya alam, natulog na siya, naiwan ka din doon, kasama yung mga umiinom, ikaw ang ginawang pulutan. Intindihan? Totoo. Hindi gawa-gawa lang yun. Kasi sa lahat ng mga naging kaso ko, ganun ang nangyayari dahil lasing. At hindi lang babae ang biktima, ulitin ko kung di bagay lalaki. So pagkagabi na, inutusang bumili, huwag na kayong pumunta. Sabihin nyo, sabi po ng pulis, bawal daw po kami, inutusang bumili kasi gabi na. Pwede naman kayo mautusan, pero dapat may kasamang matanda. Naintindihan? At yung matanda na yun, hindi lalaki kung ikaw ay babae. Baka nakainom naman yung sasamahan mo, nabibili ng alak. Hindi pwede yun. Baka sige samahan mo yung anak mo, bibili kami, yun pala may gagawin sa'yo dun sa likod ng bahay. Naintindihan? Ako. Tsaka huwag kayong lalapit masyado. Hindi ko naman sinasabi na sa lahat ng tao. Kaya lang kasi
kasi magiging cautious tayo, lalo na sa inyo, mga kababaihan, kasi tinutubuhan na kayo ng gifted, no? Huwag kayong kani-kanino lumalapit. Yung mayakap kung kani-kanino, ano yun? Ha? Ha? Walang ganun, ha? Ha? O di kaya naman dito sa school, meron ba yung nanganganon? May gumaganon, lumahawak ng ganon? Ha? Alam ba ninyo kung paano maihiwalay kung ang ginagawa ng paghawak sa inyo ay may kasama ng pagbabastos sa hindi? Meron? Sayo ka na. Girl ko yan na. Ako si Ate Len, ikaw? Tayo ko. Ganyan lang, di ba? O, nagano lang kami. O, isa pa. Huwag kasi nagtatayo. Ako si Ate Len. Alin ang ano, yung pangalawa o yung una? Bakit? Ano ginawa ko? Diba? Isa pa. Alin ka. Hindi ka sa'yo, kung tayo doon, bibili tayo doon. Diba? Pangalawa pa. Hindi ka sa'yo, kung tayo doon, bibili tayo doon. Pangalawa, una. Bakit? Ginagano'n kita sa likod. Diba? Maano kasi hindi yan sa hapos, no? Sa halimbawa, yung lolo mo, ay, yung galing naman ng batang to, oh. Gano'n, no? Apo. Pero pagka mamaya yung galing naman ng bata, tapos kung ano-ano nang hinahawakan, ba't yun, no? Diba? Dati natin naman hindi yung ginagawa sa inyo yun, tapos ikaw. So mararamdaman ninyo, pagka ganun at nakakaramdam kayo, na hindi nakakaiba, nakahawak sa inyo, layuan na ninyo, ha? Naiintindihan ko na kapag once kasi na may gumawa sa inyo doon, medyo magaganon ka, yung matatahimik ka, hindi mo alam, nakabahan ka, ninervyusin ka, hindi mo alam. Pero ang unang-unang isipin ninyo, pagka may mga ganun ginawa sa inyo, kahit kayo mga lalaki kayo, ha, na parang kakaiba, parang ano naman to, umalis na kayo. Layuan ninyo, no? At saka, pagka ganun, at laging lapit ng lapit sa inyo, na-obserbahan na ninyo, sabihin na ninyo sa mga magulang ko. Na bakit si Kuya ano, laging nakasunod sa akin? Bakit paglabas ko sa CR, laging nakaantabay doon si Tito? Yung mga ganun, sabihin sa inyo sa mga magulang nila. Kasi kung kayo hindi kayo magsasalita, paano kayo matutulungan? Tsaka pagka, hindi ko naman sa sinasabi na may mangyayari sa inyo pagka naka-experience na kayo, huwag ninyong itago sa magulang ninyo. Huwag kayong maniniwala sa sasabihin ng tao na yun na sasabihin, huwag mo akong sumbong sa magulang mo kasi papatayin ko yung nanay at tatay mo. Huwag mo akong isusumbong sa ginagawa ko sa'yo kasi papatayin ko. Kundi kaya huwag mo isusumbong ito dahil ano gagawin? Hindi maniniwala sa yung nanay mo kasi busy na siya. Kapatid naman ako ng nanay mo, hindi ka paniniwalaan kasi baka. Huwag kayo maniniwala sa ganun. Sabihin ninyo, isumbong ninyo. Ha? Kung ang magulang mo, halimbawa, nagsabi ka na sa magulang mo kasi may mga ganito kami na nakakalungkot man sabihin kasi nagsumbong sa magulang, hindi naniwala ang nanay o kaya kung sino mang pinagsumbungan, huwag lang kayo doon magsumbong. Pwede kayo kay teacher, pwede kayo kung nahihiya kayo kay teacher, pwede kayo bumureto sa police station kasi ang lapit naman ang kasi may mga ganun na natatakot dahil sinabing papatayin ang magulang, hindi. The more na dapat mong sabihin kasi may balak pala siyang patayin yung magulang mo. Dapat pala sabihin ko na ito sa kanila na may ginagawa itong hindi maganda sa akin. At ang pinaka-importante nun, pagka sinabi ninyo kasi agad yung pangyayari na yun, halimbawa hindi ninyo kilala yung tao na yun na gumawa sa inyo ng kabastusan, dapat sabihin agad para ma-follow up namin. Kasi ang problema kasi, pagka nagkakasampahan ng kaso, kailangan natin ng pangalan ng tao, kailangan natin ng oras kung kailan nangyari, at kung saan nangyari yun. Eh kayong mga bata kasi minsan nakakalimutan ninyo yung mga bagay na yun kung anong oras na, kung saan ba, at lalo na yun kung hindi ninyo kilala yung tao. Mahirap na nating masundan yun. Eh sa ngayon, ang dami namang CCTV, halimbawa hindi mo naman makilala, lahat ng dadaan doon sa area na yun kasi matitignan natin sa CCTV, kasama ka, maituturo mo kung sino yung tao na gumawa ng hindi maganda sa iyo. Naiintindihan? Kasi nakakalungkot, gusto naman namin tumulong, pero wala kayong maituro na tao kasi hindi ninyo kilala yung tao na gumawa ng hindi maganda sa iyo. So, dapat isumbong ka agad-agad para ma-follow up natin. Kasi yung CCTV kasi, meron
classmate kayo na nakikinig, pwedeng sabihin kay teacher tapos lalagin na lang sa amin. Naintindihan po? May tanong? Sigurado kayo? Yung mga wala naman dito mga nagnanakaw ng baon ng classmate? Wala? Nalilibre. Pero hindi naman tinatakot kaya nililibre kayo. Ano tinatakot niyo? Nililibre mo ako. Gagawin kitang may ganon. Ha? Naglilibrihan. Okay lang naman yun. Pero kung yung pipilitin mo, naibigay sa iyo yung baon ng classmate mo, o di kaya yung ginagawa mo, pinipilit mo, yun ang sinasabi na bullying. Kasi sa ngayon, ang bullying kasi sa amin noon, ano lang, yung sisilipin yung kung anong kulay ng panty ng classmate namin, mauna yung mga boys sa mga, gano'n, ay, pink, ay, red! Bakit kailangan gawin yun? Pwede naman kayo tumingin dun sa agad ko palang panty na kulay red, ito palang kulay blue, gano'n naman, bakit kailangan bang silipan yung classmate ninyo? Mga gano'n-gano'n lang sa amin noon. O di kaya itatapo mo yung chinelas ng classmate mo. Bullying lang sa amin noon. Pero ngayon, pag napapanood ninyo, may nakaupo, pag wala si teacher, ano ginagawa? Tinatanyakan yung classmate, binabalibag yung bag niya, sinasakot yung classmate. Napanood ba ninyo yun? Sa Pangasinan? Nangyari? Pangasinan ba? Basta Ilocos, yung part na yun. O anong ginawa? Diba? Pinuntahan ng MSWD. Diba? Ang mali nga lang doon, dapat yung magulang ng bata is yung anak nila, pero hindi sila willing. Pero may pananagutan ng mga magulang pag gano'n. No? So dapat sana sa inyo, huwag ninyong gawin. Kasi yung mga gumagawa ninyo ng mga bagay na yun, parang ang lumalabas kasi pag gano'n, yun ang ginagawa sa kanya sa loob ng bahay. Baka sa loob ng bahay siya yung sinasabog, sa loob ng bahay siya yung laging may mura, sa loob ng bahay siya yung kawawa. Lahat ng gawain siya ang gumagawa. Kaya pag punta ng school, ay hindi ako papayag na gano'n sa akin ang gagawin dito sa school. Dito sa school ako ang bida. Kaya anong ginagawa? Nananapak na lang ng classmate basta-basta lang walang dahilan. Hindi kaya dahil wala siyang baon, nakaagaw ng kain o baon ng classmate. Sana walang gagawa sa no? Kasi ganito, paano kung yung binubuli ninyo dito sa school, paglaki, magiging engineer, maging doktor, maging teacher. May pagkakataon pa na ikaw hindi ka nag-aaral ng mabuti, naging construction worker ka na lang. Tapos yung anak mo may sakit, dadalhin mo doon kasi libre yung sa gamot. Pagpunta mo doon yung classmate na lagi mong pinuputusan yung doktor. Sa tingin ninyo, tutulungan kayo? O di kaya sa tingin ninyo, tutuloy kayo? Diba, nahihiya kayo siguro, ay, hindi na may inaano ko to, huwag na lang. Paano yung anak na, makamatay na lang ng gano'n. So, huwag kayong mambuli ng classmate. Huwag kayong mananakit ng kapwa. Kapag-physical man yan, o kaya psychological. Kasi malay ninyo, kayo yung nakaangat-angat ngayon, kayo ang maraming baon ngayon, baka pagdating ng panahon, sila naman ang magiging mayaman. Diba? Kasi nga ang buhay, parang gulong lang yan, gulong. Nasa baba ka ngayon, baka bukas nasa taas naman. Depende sa iyo kung paano mo gagawin yun na maging maayos yung buhay mo. Huwag mong ipagyabang na mayaman yung mga magulang mo ngayon. Kasi mahiya ka, hindi mo yaman yun, hindi mo pinagpawisan yun. Magulang mo ang mayaman, hindi ikaw. So dapat bilang tao, ikaw ang bumuo ng sarili mo. Sarili mo yaman din. Sa pagsisikap mo. Naiintindihan ba? May inaantok na dahil paulit-ulit na ba to? Pero kailangan ulit-ulitin kasi para matandaan ninyo. Para sa inyo yan. Lalo na mga grade 6 ha, magka-high school na kayo ha? Opo! Excited ba kayo? Pero yun yung sinasabi ko, may iba na-excite, may iba natatakot. Tingnan ninyo yung mga school na pupuntahan ninyo. Hindi lahat ng grupo na masasalihan ninyo sa maganda ha. Baka kayo mapagtripan kasi kayo yung mga bagong salita doon. Kaya ingat lagi. Yun nga yung sinasabi ko, pag nakaka-experience ng pagpupuli, o di kaya hindi maganda, magsabi. Huwag yung gagante ng kayo lang. Dapat sabihin ninyo na ginagawa kayo lang hindi pa. Naintindihan? So may mga tanong ba kayo? Wala. Kasi naamoy na niya yung baon niya. Anong baon? Hindi na niya naamoy. So kung wala kayong tanong, totoo, wala na kayong tanong? May mga flyers ako ibibigay sa inyo, babasahin ninyo, tapos ibibigay ninyo din sa mga kapatid ninyo na pwede nila
salamat sa akin, ha? Tapos dito kasi sa likod dito, may number to. Yung WCPD, yung mukha mo yung WCPD, yung sa WCPD section, ito yung ano niya, yung number, yung sa baba niya. Tapos yung mukha mo municipal police station, yun naman yung number. Yung telephone number namin, hindi na siya gumagana. So yung cellphone number na lang. Yun ay pwede niyong kontakin kapag may nagpapatayan, nagbabarilan, may mga gumagamit ng hindi maganda, pwede niyong i-chat totoo, kaya may aksidente. Yung sa WCPD, kapag kayo ay nakaka-experience ng pang-aabuso, may mga tanong kayo. So may Facebook account din kami dito at saka cellphone lang sa inyo. Ha? Pwede kayo tumawag na yun. Ha? May tanong pa ba? May tumalo-halo ito. May children pa pala dito. So yan ha. Sasasalikuan tayo. Pag kayo hindi nabigyan, o pasa-pasa na lang ulit para kasi. May ilang dagan ng kamay. Wala ka. Pag hindi pantay. Pagkahiga siya, tigisa na lang, mga ganun. Kasi may mga number naman kami dyan. May number yan. Pagka may pero, yung sinasabi ko sa inyo mga anak, kung yung ano, lulupan yung number na yan, ginagawa sa 911, wala yung emergency, tapos sasabihin ninyo kay, kasi matintrace yung number na namin na natintrace po namin pagka kayo ay nanduloko lang. Huwag ninyong gagawin yung biro kasi baka mamaya may nakakailangan ng tulong, tapos ang nirespondihan namin ay sa inyo. Yun pala mayroong mas kailangan ng tulong namin. Naiinsokan? Wala kang hero. Basahin ko na lang dito, no? Pagka, natatapos siya, basahin natin, no? Pero, yung number namin. Hiraman na lang. So, may tanong pa? Wala? So, yun lang. Maraming salamat sa inyo at magandang araw. Pero, sana mag-picture na lang tayo. Sige, bigay na kayo ng magandang araw. Tayo, para Ayan uli, magsasawsaw tayo uli ng paa. Foot soak. Parang walang padugo sa pa-blessing. Wala talaga guys, pinag-uusapan namin yung sa poste nung buhos. Ganito ang storya niya. Nung ginagawa yung bahay, parang magbubuhos ako ng poste, di ba? Sabi ni foreman, kailangan daw ng coins, tsaka ilang manok. Kada poste daw may manok. Si foreman ang nagsabi, hindi ako. Part 2, magbabusa pala tayo ng yung pa-blessing ng Indian, yung Sikh religion niya, tsaka sa akin. I agree with Balj. Una yung pa-blessing nila Balj.